Una sa lahat, sir, bakit po ninyo nabanggit itong plano or itong statement nga po na balak ninyong ipagbawal ang substitution? Actually, Sir Mon, ito ay hindi na pag-aaral, more or less ito na ipapatupad natin. At kagabi, kasama yung ating mga senior staff, ay finalize na natin ang mismong calendar of activities natin, at doon sa calendar of activities na papa-approve natin sa Commission and Bank, ay nilagay talaga natin na bawal na ang palitan kapag ka nag-withdraw after the last day ng filing ng candidacy. Ano ibig sabihin nun, Sir Mon? So, ito po muna para sa tamang perspective lang. Opo. Sa ating pong batas, nakalagay naman talaga ng isang kandidato pag nag-file ng kanyang candidacy ay pwede mag-withdraw o kaya biglang namatay o kaya biglang na-disqualify ay pwedeng mapalitan. Ang sinasabi kapag ka namatay o na-disqualify, Sir Mon, pwede mapalitan hanggang tanghali ng araw ng eleksyon. Pero hindi naging maliwanag sa batas kung ang palitan ay pwede mangyari sa withdrawal kung hanggang saan, kung hanggang ano yung period. Ang COMELEC lagi, kung napapansin natin sa mga ilang eleksyon na, nagbibigay ng 1 buwan na palugit para man lang ang mga kandidato ay mag-withdraw, pwede mag-withdraw, umayaw na, at pagkatapos ay pwede silang mapalitan ng kahit na sino, basta kapartido. So sa ating palagay, Sir Mon, wala namang nakalagay sa period, subject sa interpretation pa yan, o may loop, gray area pa yan. Sa ating palagay, pwede magpalitan. O sige, during the filing ng candidacy. Kung ang filing ng candidacy, Sir Mon, ay October 1 to 8, pwede silang mag-withdraw. Sige, magpalitan sila ng bahala sila kung ilang gusto nila magpalitan. Pero, pagkatapos ng 8, wala na tayong palitan. Para naman, sabi nga, lay your cards na sa table. Huwag na tayong parang magmi-misrepresent pa sa tao. Iba yung naka-front. Tapos later on, magugulat na lang ang tao. Iba na ang kandidato. Paano po ba yung dating sistema, sir, na nangyayari? Kung napansin nyo, Sir Mon, hanggang November 15 pa nun October ang filing, ilang eleksyon na ang nakalilipas, pagkatapos ng ginagawa ng COMELEC dati, naglalagay ng period na hanggang November 15 ang substitution natin. So sa ating palagay, bakit may ganun pa? Bakit may 1 buwan pa na palugit? Para lang sabihin na natin, oy, mag-isipan muna kayo kung talagang kayo ang tatakbo. Kung talagang gusto magserbisyo sa publiko, sa mga kababayan at mga mamamayan mo, hindi mo mas maganda, diretsahan na, file ka na kaagad ng candidacy dahil sigurado ka, hindi magpapatumpik-tumpik pa. Number 1. Number 2, matagal pa yung printing ng balota namin sa pagpa-finalize ng list ng candidates, Sir Mon. Ibig sabihin, sa halip na final na yung list of candidates, naghihintay pa tayo ng 1 buwan para lamang maghintay sa kanila kung sila ay magpa-file ng kanilang candidacy. Sa ating palagay, parang yan ay misrepresentation o panggugulo pa sa ating electoral process sapagkat hindi kagad nalalaman kung sino mga kandidato. Tapos siyempre, yung mga incumbent, lalo pa na sila ay appointed officials, siyempre hindi pa sila deemed resigned. Deemed resigned lang sila kapag sila ay nag-file na ng candidacy kung sakaling sila ay papalit. Opo. Sir, clarification lamang. Dadaan pa po ito sa COMELEC and Bank o ito po ay ipatutupad na talaga starting 2025 midterm elections? Dadaan po yan sa COMELEC and Bank, subalit siyempre may initial na tayong konsultasyon sa bawat isang membro ng Commission and Bank at medyo napaka-supportive nga nila sa initiative na yan. Alam nyo kasi, Sir Mon, di ba, yung binabanggit ko kasi, na nung barangay and SK election, sinabi natin, pag nag-file kayo ng candidacy, kayo ay kandidato na. Dahil noon, manual election. So, automated election kasi, at yan ngayon yung pinag-aaralan ng law department namin, aaminin ko, Sir Mon, na meron kasi tayong batas na nakalagay na kapag ka nag-file ka ng candidacy sa automated election, dahil nga maagang piniprint ang mga balota, ikaw ay kandidato lang sa unang araw ng campaign period. Sa national position, Sir Mon, ibig sabihin yan, kung nag-file ka ng October 2024, kandidato ka pa lamang sa February ng 2025. Sa national, tapos sa local naman, sa March pa ng 2025. O kunyari ng gano'n na masusunod, ibig sabihin, kandidato ka pa lang sa susunod na taon. Kandidato ka pa lang pala sa February at saka sa March 2025. Paano ka pwedeng mapalitan? Hindi ba pwedeng mapalitan yung mismong kandidato na? Kaya, justified din talaga na wala ng substitution in case of withdrawal. Pero may substitution in case of death or disqualification. Bilang pagkaalaman lang sa mga kababayan natin, Sir Mon, dati-rati 2 beses na nagkaroon ng pagkakataon, brain dead yung tao, hindi naman patay, hindi naman disqualified, pero pinayagan na rin ng COMELEC na magkaroon ng palitan sapagkat siyempre nauunawaan na natin yung kalagayan nung kandidato na nagkataon naman na later on ay binawian din ng buhay.
Kailan po inaasahang lalabas ang posibleng desisyon po or ruling ng COMELEC on Bank regarding dito, Sir Chairman? Ito po, sir, muna isasalang na natin sa COMELEC and Bank sa susunod na Miyerkules sa aming pong pagpupulong at hopefully po pagkatapos itong ay mailalabas na natin na mas maaga yung ating yung calendar of activities na tinatawag upang kahit paano malaman na kagad ng sambayanan, malaman na rin ang mga kandidato, makapag-prepare, lalo na rin yung mga ahensya ng pamahalaan kasi later on magkakaroon tayo ng mga tinatawag na prohibition, kinakailangan kumuha sila ng exemption, mas maaga, mas maganda. Pati yung mga schedules natin, aagahan na kaagad natin lahat, Sir Mon. Dahil nga, tatandaan natin na May 12 ang ating eleksyon at automated ito at madami pa kaming paghahanda na gagawin. Opo. So, Sir, klaruhin ko lang next Wednesday. This will not be tomorrow. Next week pa. Tama po. Sa next week pa, kagabi lang po natin na finalize. Okay. Kasama yung mga senior staff natin. At ito'y amin na pong ilalagay sa agenda sa susunod na Miyerkules upang mapag-usapan officially and formally ng commission. Pero again, sinasabi ko na more or less, Sir Mon, mga 90% na ang approval niyan at more or less, yan ay yung papatupad natin. At parang bigyan natin po ng diin, no? Kasi mukhang mahihirapan nga po kayo pagdating sa preparation time kapag inantay pa yung November 15 deadline for substitution if ever na mga kandidato, local man o national na magpapalit at magsasubstitute, sir. Tama ho ba? Tama po, Sir Mon. Ang maganda po pagdating ng pagka-file ng candidacy ng October 1 to 8, ang maganda po, Sir Mon, yan, ang amin na lang aasikasuhin yung mga nuisance candidates. Okay. Kasi nga gusto natin lahat ng desisyon para sa nuisance candidacies ma-resolve naman namin hanggang sa NBank level ng Nobyembre. Para naman yung mga talagang tunay na nuisance o yung mga panggulo lamang na ang purpose ay guluhin lamang ang ating mga botante ay ma-resolve namin bago matapos ang Nobyembre para wala na po tayong nuisance na napapasama pa sa balota. At ayun, nagiging issue at nagiging problema patuloy, lalo na kapag later on madidesisyonan din pala talagang nuisance, di iaanal mo pa yung proclamation nung hindi naman tamang nanalo at yung dapat na nanalo, yun ang iuupo mo. Sir, enlighten us. Ito po ay magiging COMELEC ruling. Yung November 15 deadline, hindi po ba ito nasa batas po talaga? What will it take para baguhin po yung patakaran sa substitution ng mga kandidato? Hindi ba nito kailangan dumaan po sa Kongreso? Just for the record lang, sir. Wala po tayong batas tungkol sa period kung kailan yung withdrawal. Ang sinabi lang, pwedeng mag-withdraw. Tama naman po yan na may substitution. Ibig sabihin, pagka pinag-aralan po natin, technically, nasa COMELEC ang diskresyon kung kailan ilalagay yung mismong period ng withdrawal. Ibig sabihin, nasa amin yun. Ang ginagawa ng COMELEC, laging isang buwan bago pagkatapos ng filing ng candidacy, doon ang withdrawal. October ang filing, Nobyembre ang last day ng withdrawal. In fact, nung nakaraan nga, November 15, Opo. kung hindi tayo nagkakamali, yung last day ng filing ng candidacy, ng Substitution. withdrawal. Opo, or O, withdrawal. substitution. Withdrawal na may substitution. Pero ang tanong, anong basihan? Saan kinuha yon? Yung mismong period na yon? Kung papayagan namin ang substitution sa October 1 to 8, o di sermon, nag-comply pa rin kami sa batas. Pinayagan pa rin namin ang substitution. Kaya nga lang, doon sa period ng filing ng candidacy, o di compliant pa rin kami sa batas kapag ka nangyari yon. Okay, that's clear, no? Pero yung para sa mga, Chairman, para sa mga masasawi or yun nga po, madidisqualify, i-maintain niyo po ba yung hanggang November 15 na deadline for them? I mean, that period. Wala na rin. Ang nakalagay sa batas kapag ka namatay o na-disqualify, hanggang tanghali ng araw ng eleksyon, pwede siyang mapalitan. In fact, okay, ang papalit lang, ang rule dapat ay same family name para naman hindi nalilito yung mga kababayan natin. Meron nga dyan, kung natatandaan nyo, Sir Mon, merong isang kandidato dati ng congressman sa Ormoc City na biglang na-disqualify, pero pinalitan siya ng kanyang asawa. Pero ang nakaprint na pangalan sa balota ay yung pangalan ng asawang na-disqualify, pero ang pinroklama yung asawang pumalit. Kasi nga, nagkaroon ng substitution in view of disqualification. Bagamat, wala tayong choice, hindi na pwedeng palitan yung balota, kaya ang naging rule na lang, basta wala nang palitan ng pangalan sa balota. Pero pag binoto yung pangalan na yon, ay ito ay automatically credited doon sa kandidato na pumalit sa na-disqualify. Noted. Sir, maiba po ako, no? May patakaran kayo ngayong inilabas na pinagbabawalan na yung mga service providers na makipag-ugnayan sa mga kandidato o political parties. Ano pong hugot nito? Effective immediately na ba yan dahil wala pang kandidato? Meaning lahat ng politiko bawal silang makipag-ugnayan at all? Ganun po ba yun?
Hindi naman po, hindi naman po. Actually, hindi pa po talaga yan final, yung mismong usapin na yan. Kasi nga, Sir Mon, ang sa atin din, gusto rin natin talagang hilingin sa ating kagalang-galang na Kongreso yung pag-aaralan yung social media regulation during the campaign man lang, Sir Mon. During the campaign. Alam nyo, wala po tayong social media regulation sa ating bansa. Totoo naman dahil maaaring ito'y mag-infringe sa tinatawag na freedom of expression na ginagarantiya ng ating saligang batas. Pero Sir Mon, hindi ba napaka-unfair naman, lalo na sa mga madadaming pera ng mga politiko, napakadami nilang social media accounts. Minsan may mga fake accounts pa, unregulated. Ay sasabit lang sa amin 2 accounts, pagkatapos yung pala 100 accounts na nag-i-exist na meron siya. Sir Mon, samantalang yung isang mahirap na kandidato, isang social media account lang. Tapos may mga gumagamit pa ng troll farms. At pagkatapos, kapag gusto namin magpatanggal halimbawa sa isang platform ng nailagay doon, mga ilang buwan pa ang aabutin tapos na eleksyon bago matanggal. So sa atin po, baka naman pwedeng ma-regulate ang social media during the campaign kasi ang television, Sir Mon, 120 minutes. Ang radyo, 90 minutes. Pagkatapos may presyo pa tayo. Sinasabit pa ng mga stasyon, katulad ng stasyon nyo. Sinasabit nyo pa yung mga kontrata sa COMELEC para may malaman namin talaga kung tamang na i-report ng mga kandidato ang kanilang mga expenditures at pagkatapos yung number of minutes. Bakit pag social media wala tayong regulation? Media na rin kinukonsider natin yan. At pagkatapos napakalawak, wala tayong regulation. Nakikiusap lang tayo sa mga platform. Kaya nga, kung hindi talaga aabot ang batas, mas masidhi at matindi ang gagawin namin na ugnayan sa mga social media platform upang mas ma-regulate man lang ang mga kandidato during the campaign period. Take note, hindi ito absolute right. Tatandaan natin, once na nag-file ka ng kandidatura, Sir Mon, ito yung isang pribilehiyo lamang and therefore, pwede kang i-limit, i-restrict sa iyong pagkilos. Lalo pa kung ang purpose ng COMELEC is to ensure equal opportunity for all. At nagawa niyo po yung paghigpit ng barangay elections na nakalipas. Chair, mukhang seseryosohin niyo ngayon din ito for this midterm elections. Tama po, Sir Mon. Kaya lang, siyempre nga, limitado tayo doon sa, yun nga yung pinag-iisipan na namin ngayon, limitado tayo doon sa provision mismo ng batas. May Piñera versus COMELEC doctrine ka na kung saan talagang matinding inimemphasize ng Korte Suprema nga yung kandidato lang sila sa unang araw ng campaign period. Yun ang medyo sa ating palagay. Kinakailangan maipaliwanag natin sa mga kababayan natin. Opo, ang haba pa naman. Kasi October, February, March pa, di ba? Tama po. Isipin nyo, naglipa na yung mga pagmumukha nila. Nagkalat na yung mga sarili nila sa mga TV, radyo na andyan. Ay, tayo naman. Siyempre, magandang pagkakataon din yan sa mga estasyon para kahit paano kumita rin dahil siyempre hindi pa naman sila kandidato. Wala naman tayo batas po kasi yun Na-realize din ng COMELEC kahit ng law department namin. Batas kasi yun. We cannot defy the law because our role is to enforce and administer the law. So we have no choice. May decision pa ang Korte Suprema and therefore, maaaring ang aming tendency na lang talaga sa kasalukuyan ay tuparin at ipatupad yung batas. Just to clarify lang, Chair, ang gusto nyo pong sanang tutukan ng Kongreso dito ay yung haba ng duration na pwede silang makontrol or ma-restrain o yung social media regulation lang per se? In the meantime, siguro yung social media muna, Sir Mon, kasi napakalawak talaga. Madaming pwedeng manira sa social media sa mga kandidato na wala silang control. Pagkatapos kami, wala rin kaming control. Paano namin kukontrolin? Remember, ang lahat ng mga platform. Wala nga rate yan Walang rate, walang ad rate. Oo. Ang rate lang dyan, Sir Mon, kapag ka nagpa-boost ka, 15,000 yun lang ang pwede yung ma-qualify, no? I mean, ma-quantify pala, rather. Napaka-unfair, Sir Mon, sa mga regular sa media natin, yung tunay na media, katulad ng TV, radyo, at saka dyaryo. Kapag talagang kayo obligadong i-report lahat ng mga kontrata sa Commission on Elections, pati yung expenditure, talagang up to the last centavo, i-report sa amin. Tapos sa social media, wala. Pati yung mga contents, pagka sila umupa sa content creator, o kaya halimbawa nagbayad sa isang sikat sa social media, mare-report pa ba sa amin yun? Hindi namin alam, wala tayong basihan. Okay. Hindi raw isinasantabi ho ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA na may posibilidad po ng cyber attack sa 2025 midterm elections, Chairman, kung kailan pa naman susubukan ngayong fully automated na sistema. Sinasabing ang pag-atake ay maaaring manggaling pa raw sa foreign adversaries o sa ibang bansa. Anong assurance lang po ng COMELEC dito na hindi ito magiging banta naman sa halalan, sir?
Sermon, ang ating pong mga makina ay stand-alone machine. Ibig sabihin po yan sa ating mga kababayan, pag sinabi niyo stand-alone, wala po itong nakakabit na kung ano man. Kakabitan lang po siya ng kable kapag ka ito ay nagbilang na, pagkatapos magbilang, pagkatapos mag-imprenta ng election returns at yung election returns na pamahagi na, kasama na po yung citizens, na paskil na sa labas ng presinto, kakabitan siya ngayon ng kable upang makapag-transmit ng result. Yan po yung automation talaga natin. Yung makakapag-transmit siya, parang kumbaga sa text, makakapag-text ka na para maipadala sa mga padadalang katulad ng NAMPREL, PPCIB, Majority Party, Minority Party, at sa media, sa media data center, ipapadala na po doon. So kung sakali po na mayroong foreign intervention o interference o may gusto mang mag-hack ng transmission ng results, halimbawa, ano pa po ang ma-accomplish nila? Samantalang lahat na ng tao, pati po yung mga citizens arm, lalo na po ang mga observers o watchers, ay may kopya na po ng election return sa mismong presinto. So ano pa yung i-intercept nyo at ano pa yung gagawa nyo ng paraan, alam na po sa baba pa lang kung ano na ang results. At napadala na rin po yan sa mga watchers o lawyers nila sa bawat canvassing area. Dati kasi mga kapatid, ano po, dinediretso pa sa pinaka central, no, bago ma-receive yung saka sermon. Oo. Nang nakaraan, kung natatanda, meron tayong transparency server. Doon pa lahat napapadala. Tama po kayo. Doon pa sa transparency server. Doon tayo kumukuha lahat ng results. Yes. Doon tayo kumukuha na, pagka nabulunan. Ngayon pala, from the ground. Tama po, Chair, from the ground, malalaman na kagad. Sir, panghuli na lamang. Opo, panghuli na lamang, yun nga, parang kasi ngayon yung I1 at saka yung Miru, binabawalan na sila talaga makipag-interact sa mga politicians or parties. Bakit lang po? Just for the record. Ay, tama lang. Talaga pong binawarningan ko sila bago po kami pumirma ng kontrata. Wala pang kandidato, sir, ha? Wala pa mga official candidates. Hindi po kinakailangan may kandidato yan sapagkat alam nyo, simula nang pumirma sa amin sa kontrata, covered na po sila at sila po ay talina sa lahat ng regulasyon ng Commission Election, lalo na sa pagkausap ng politiko. Hindi sila dapat makikipag-usap, malalapitan, kasi nga usong-uso yung sinabi ko na po yung umiikot ng mga tao na kasi malapit kami kay Meru, kasi kami ang representante ni I1 o ganyan, at magbigay kayo ng pera, sigurado magagawa namin ng paraan ang inyong pagtakbo at mapapanalo namin kayo. Ayan po ang mga nanluloko. Yan yung mga dapat na inaaresto kaagad. Ngayon po, ito pong Miro at Iwan, sinabihan natin, ang number one nating consideration always ay yung national interest, yung pagpoprotekta ng ating demokrasya. Ang inyong agreement sa amin, one-time deal lang yan. Ano ibig sabihin? Kaya nga po list lang sermon List, hindi po tayo bumili. So kung hindi tayo makontento sa kanilang serbisyo, may easily sa mga susunod na procurement natin, pwedeng hindi sila ang manalo at hindi sila makasama. And therefore, kinakailangan ayusin nila ang pag-hold ng ating halalan, lalo na yung sisiguraduhin maayos ang boto at maayos na makakapagproklama tayo ng tunay na nanalong kandidato.